Welcome back to my channel. This is Nip TV again. So ngayon meron ako i-share sa inyo isang idea, pero bago tayo magsimula, isa muna maikling intro. Ito sa inyo ngayon ay medyo sa electrical na naman tayo. Nung mga nakalipas na buwan o taon na siguro, meron akong ginawang bulb tester. Yung ito guys, papakita ko sa inyo. Yan, ito guys, ang ginagamit ko guys pang test sa mga equipment o project ko or appliance na ni-repair ko para malaman ko kung may short. Ito guys, kapag sinaksa ko rito yung halimbawa meron akong na repair na isang appliance or meron akong ginawang project, tinetesting ko muna rito sa aking bulb tester. Lalagyan ko ng bubilya rito para malaman ko pag may short. Pag umilaw yung bubilya rito na nilagay ko, ibig sabihin may short. Pag hindi siya umilaw, ibig sabihin okay. So ngayon ang ituturo ko naman sa inyo guys is gagawa uli ako ng isang short circuit tester. Iba naman ito, gagawin ko rin siyang short circuit tester, pero imbis na bulb na 100 watt na yung ginagamit ko, ang gagamitin ko na lang dito is LED, parang indicator light na lang. Ang pagkakaiba na dito sa ginawa kong una, kung yun, pag may short iilaw, ito naman, kapag may short, mamamatay yung ilaw. Halimbawa, lagyan natin dito ng bulb dito, saksakan natin ng bulb. Pag meron tayong sinaksak rito na appliance na may short, mamamatay yung ilaw. So, meaning, ibig sabihin, kailangan i-check muli yung mga appliance, mga ginawa mo doon sa appliance na yon. Baka meron kang napagdikit na wire doon o merong naiwan na mga solder na nagdikit sila, kaya nagkaroon ng short. So yun ang principle nito. Okay guys, prepare ko muna, bubuksan ko to para makita ko kung paano ang gagawin ko rito. Bali, ang kakailangan natin dito guys ay gagawa tayo ng indicator light gamit ang ating LED. Tapos meron tayong diode na 1N4007, at kailangan din natin guys ng isang resistor na 100K. Ito guys yung gagamitin ko para sa indicator light. Siguro dito ko na lang nilagay, dito sa may unahan. Tapos ang gagawin ko naman para dito naman sa ating short circuit tester, kakailangan natin guys ng isang 3.3 microfarad na electrolytic capacitor. Ayan, 3.3, 400 volts. Kung meron kayong 300 volts or 250 volts, pwede. Tapos gagamitan natin din ng resistor 220K. Kung wala kang 220, pwede mong gamitan ng mas mataas o hanggang 680K. So meron ako nakita 220K, so ito lang gagamitin ko. Okay, so buksan ko muna to para ma-visualize ko kung paano ko i-arrange dito yung mga components na yon para dito sa ating short circuit tester. Okay, babalikan ko kayo guys. Ito pala siya. So meron siyang terminal dalawa para connection. Ang aking gagawin is itong electrolytic capacitor tsaka itong 220K na ay pagdudugtugin ko, siguro pag ganahan, pagdudugtugin ko itong dalawa. Tapos ang isang
wire papuntang AC is iiwan ko lang sa terminal. Yung isa is tatanggalin ko dyan. I-connect natin yung isang wire na to dito. Tapos yung kabilang side naman ng ating capacitor, yan ang i-connect natin sa terminal. Okay. So kung i-visualize natin, parang nakaganito yan. Etong kalas, nakakonect yan doon. Pero mukhang mahirapan ako yata hanapan. Dito. Lalagay ko rito sa gitna. Pag ganyan na lang, pahiga. Ayan. Tapos yung kanyang mga paa, ililinis ko. Lalagyan ko lang guys ng heat shrink para hindi dumikit dito sa mga na to, mga metal na to, para iwas short circuit. Kung mahirap siyang ilagay, siguro dudugtungan ko guys ng para humaba ang pa, o kaya dito ko na lang ito ihihinang sa copper. So mangyayari niyan, itong isang side hindi siya rekta nakakonect sa isang rail na yan. Bali dadaan muna siya rito sa capacitor natin na may resistor bago siya i-connect sa rail na to. Okay, nakita niyo ba guys? Nabivisualize niyo. Okay. Tapos yung ating indicator light, dito ko na lang siguro ilalagay. Dito ko pagdidikitin yung dalawang terminal niya ng LED. Tapos siguro dito sa takip, dito ko ilalagay yung bumbilya. Bubutasan ko rito para yung bumbilya, pag ginanyan, sinara yung bumbilya, nakatutok dyan. Okay. So, i-arrange ko muna. Gagawin ko, papakita ko na lang sa inyo mamaya pag natapos ko. Para hindi masyado mababa ating video. Dinugtong ko yung resistor dito sa kanyang magkabilang pa. Tapos yung pinutol ko dito para magkaroon ako ng extension. Yan, kasi dito ko plano ilagay yung capacitor na electrolytic. Ihiga ko sa dyan. Kaya hindi siya abot, kaya ginawa ko na lang ng extension yan. Dinugtungan ko. Yan, nilagyan ko. Gagawin ko dyan is ito. Yan, siyang iipit ko rito. Yan, ganyan. Parang ganyan yan guys. Yan, iipit ko sa dyan. Parang ganyan pag labas. Yan, ito idudugtong natin dito. Yan, ganyan. Parang ganyan ang kanyan pwesto. Kaya nga lang ilalagay ko sa rito sa loob, kaya nilagyan ko siya ng ganyan extension para dito ko na lang sa hihinangin. Tapos lalagyan ko lang ng mga glue yan, glue gun natin para hindi magkaroon ng mga kontak-kontak. Yan, parang ganyan yan. Yan, ito i-screw ko sa dyan. Ito naman idudugtong ko dito. So i-bend ko na to. Ayan. Dudugtong ko dyan, i-screw ko doon. So bali mangyayari niyan, etong isang na to, hindi siya nakarekta rito. So hindi na rekta rito. Dadaan muna siya rito sa capacitor saka sa ating resistor. Okay, ipesto ko muna guys, tapos babalikan ko ulit kayo para makita nyo. Tapos yung dito naman mamaya, yung sa may LED. Ito na yun, naka-ready na. Yan. Baling gagawin ko, LED powered by 220 volts. Nilagyan ko siya ng resistor na 100K. Tapos nilagyan ko siya ng diode na 1N4007. Yan ang ilalagay ko dyan. Ito naman, itong dalawa na to, dito ko idudugtong. Hihinang ko lang sa dyan sa dalawa na to. Yan, nakaganyan sa dyan. Tapos ito, i-bend ko na lang ito para eksakto dito sa lalabas. Yan. Yan, hindi naman masyadong labas na labas, basta makita lang yung liwanag yan.
Ayan. Para hindi naman sasagabal. Kasi pag nakausli sa labas mismo, medyo obstruction din siya kasi baka mabasag pa pag nabagsak, nabangga-bangga. Okay. So, i-prepare ko. Tapos ipapakita ko sa inyo guys mamaya. Nakaplaster na siya rito. Tapos tetestingin natin kung gagana na siya. Okay. Ito na guys, ang naging final kanya na itsura niya. Nilagyan ko na siya ng glue. Para ito, kasi kailangan ito guys, isang paan nito kailangan magsasaya dito. Kaya nilagyan ko ng glue dyan. Parang insulator niya. Tapos ito rin yung pinaka-metal ng ibabaw ng ng capacitor. Kailangan hindi rin sasaya dito sa metal na to, yung rail na yan. Kaya nilagyan ko rin siya ng glue dyan. So ito na yan, connection niya. Tapos ito yung LED. Bali, dito ko na sa hininang. Tingnan nyo guys, ayan. Hininang ko yung isang paa dito. Yung isang paa naman dito. Yan, nakahinang. Dito yung diode. Nandito yung resistor. Okay? So, test natin guys. Pag good siya guys, walang short ang inyong sasaksak sa inyong socket. Tuloy-tuloy lang guys yung ilaw nito. LED. So, pag may short, halimbawa, meron ngayong sinaksak na appliance na may short o yung project na ni-repair nyo tapos may short, pagsaksak nyo yan dyan, mamamatay ang ilaw to. Pag namatay ang ilaw nito, siyempre kailangan bunutin nyo na yung sinaksak nyo dito sa socket. Sasaksak ko to. Pag good siya, iilaw tong light indicator natin, meaning walang short. Okay. So ito guys yung plug niya, sasaksak muna. Okay. Ayan. Ayan, umilaw. So meaning good siya guys, walang short. Ang nakita nyo guys, parang kala nyo nagpa-flashing sa camera lang yan. Dito sa actual guys, wala. Naka-steady light lang yan. Okay. So wala sang short. So good. Off ko muna. Bunutin ko ulit. Ayan. Bali ito na lang gagamitin kong pinaka pang short. Yan lang natin imagine lang natin ito yung appliance na sinaksak nyo, may sira o may short, o yung project o yung nire-repair nyo nagkaroon ng short. Ito yung natin, isasample natin. Sasimulate tayo ngayon ng short. Sasaksak ko muna. Pag wala pang short, wala pa tayong sinasaksak dito na may short, iilaw yung kanyang LED light indicator. Ayan. So meaning good. Ngayon, pag nilagyan natin ng short, simulate natin, kunyari ito yung short natin, mamamatay itong ilaw. Okay. Ayan, short natin. Ayan. Namatay yung ilaw, di ba? Ang lumiwanag ito, yung isang tester ko. Yung aking isang ginawa dati na, ayan, umilaw. Umilaw sa meaning may short. Meron akong sinaksak sa kanya na may short. Ito yon. Okay. So, bunutin natin. Tanggalin natin muna uli yung short. Saksak na naman natin uli guys. Ito, sasaksak ko na naman siya dito. Ayan, milaw. Hanggat wala kang sinasaksak rito na may short, steady lang light nyan. Pag may sinaksak ng short, tulad ng ginawa ko kanina, mamamatay siya. Kapag ganun na namatay yung indicator dito, meaning may short, tanggalin mo na kagad kung ano man yung sinaksak mo rito sa socket na to. Kasi pag hindi nyo tinanggal kagad yun, pag pinatagal nyo pa yung nakasaksak na short, iinit yung capacitor nya. Okay guys, bunutin ko muna. Ayan. Ito, pag alba may short kayo sinaksak rito, hindi nyo pa binunot na nalaman nyo na may short, iinit yung capacitor. Ayan. Sa ngayon, hindi siya masyado mainit kasi hindi naman natin pinatagal yung short. Okay.
So ngayon, ang gagawin ko, isasara ko muna. Tapos ipa-final test ko siya. Okay, yung LED light ito. Itapat ko lang sa may butas dito. Ayan, may butas. Tapat ko lang sa dyan. Ayan, nakatapat na. Tapos ano lang natin dito. Okay. So gumana na siya kanina. So meaning successful na naman tong senior ko sa inyo na short protector. Pwede siyang tawagin short tester or short protector kasi po-protect niya yung kung ano man yung sinaksak mo na may short para hindi na siya ma-damage. Halimbawa meron kayong project na ni-repair, pagsaksak niya may short pa rin, so para hindi na lumala yung damage nung sinaksak niya may short, kakat off siya, mawawalan siya ng connection. Okay, so sara ko lang muna. Yan, kailangan katapat yung ilaw. Yan, saksak ko ulit. Kapag good, ilaw lang siya. Ayan, so meaning good siya, walang short. Ngayon, lagyan ko guys ng short. Isa-simulate na naman natin ulit. Sasaksan natin yan, mamamatay ito. Okay, ayan o. Yan yung indicator light. Mamamatay nga kapag sinort natin. Ay, teka. Maluwag. Ayan. Okay, short. Meron ibig sabihin, meron kang sinaksak na short, namatay ilaw. Kapag ganyan may short, bunutin nyo lang kagad yan para hindi uminit yung capacitor. Okay, so ayan. Good na siya uli. So, hanggang dito na lang guys. Sana na nagustuhan nyo. Siya nga pala, disclaimer. Ito guys, huwag nyong gagawin kapag wala kayo masyadong alam sa electricity, sa kuryente, or sa mga electronics. Kasi baka makuryente kayo. Gawin mo lang ito at your own discretion. Pero kailangan marunong ka ng tungkol sa electricity at saka sa mga electronics. Okay, kung nagustuhan niya guys, like and share, and don't forget to subscribe to my channel Nib TV, and also press the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pang mga video. Okay, bubunutin ko. Ayan, good na. Bye bye.